the Holy Bible. Reading Plan, 56th Day, Tagalog Version, Deuteronomy chapters 6 to 9, and Luke chapter 7. Deuteronomy chapter 6. Mahalin ang Panginoon na inyong Diyos. Ika-6 na kabanata. Ito ang mga utos, katuruan, at tuntunin na iniutos ng Panginoon na inyong Diyos sa akin na ituro sa inyo. Sundin ninyo ito sa lupaing inyong aariin, doon sa kabila ng Hordan, para kayo at ang mga anak at mga apo ninyo ay gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo. Kung susundin ninyo ang lahat ng utos niya at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal. Makinig kayo o mamamayan ng Israel, at sundin ninyo ang kanyang mga utos, para maging mabuti ang inyong kalagayan, at upang lalo pa kayong dumami sa maganda at masaganang lupain, ayon sa ipinangako ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Makinig kayo o mga mamamayan ng Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buo ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay, at kapag naglalakad, kapag nakahiga, at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga braso, o ilagay sa inyong mga noo, bilang paalala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay, at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos, doon sa lupain na ipinangako niya sa inyong mga ninuno, na sina Abraham, Isaac, at Jacob. Malaki ang lupain ito, at may maunlad na mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. May mga bahay din ito na puno ng mabubuting bagay na hindi kayo ang naghirap. May mga balon na hindi kayo ang naghukay, at mga ubasan at mga puno ng olibo na hindi kayo ang nagtanim. At kung makakain na kayo at mabusog, siguraduhin ninyo na hindi ninyo makakalimutan ng Panginoon na naglabas sa inyo sa Ehipto, kung saan kayo inalipin. Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Siya lang ang inyong paglingkuran, at mangako kayo sa pangalan lang niya. Huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos, ang mga Diyos ng mga mamamayan sa inyong paligid. Dahil ang Panginoon na inyong Diyos na kasama nyo ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Kung sasamba kayo sa ibang Diyos, ipadarama ng Panginoon ang kanyang galit sa inyo, at lilipulin niya kayo sa mundo. Huwag ninyong susubukin ang Panginoon na inyong Diyos, kagaya ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyo ang kanyang mga utos, mga katuruan, at mga tuntunin na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Gawin ninyo ang tama at mabuti sa paningin ng Panginoon, para maging mabuti ang inyong kalagayan, at maangkin ninyo ang magandang lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Itataboy niya sa inyong harapan ang lahat ng inyong mga kaaway, ayon sa kanyang sinabi. Sa darating na panahon, kung magtanong ang inyong mga anak, ano po ba ang ibig sabihin ng mga katuruan, tuntunin at kautusan na iniutos ng Panginoon na ating Diyos? Sabihin ninyo sa kanila, mga alipin kami noon ng hari ng Ehipto, pero inilabas kami roon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nakita namin ang mga dakilang himala at mga kamanghamanghang bagay na ginawa niya sa pagpaparusa sa mga mamamayan ng Ehipto, kasama ng Faraon at ng buong sambahayan niya. At inilabas niya kami sa Ehipto para dalhin sa lupain na kanyang ipinangako sa ating mga ninuno. Inutusan kami ng Panginoon na sundin namin ang lahat ng mga tuntuning ito, at gumalang sa Kanya na ating Diyos, para lagi kaming maging maunlad at mabuhay ng matagal gaya ng nangyayari ngayon.
At kung susundin lang nating mabuti ang lahat ng mga utos na ito ng Panginoon na ating Diyos, gaya ng iniutos sa atin, magiging matuwid tayo sa kaniyang paningin. Deuteronomy chapter 7. Ang piniling mamamayan ng Diyos. Ikapitong kabanata. Kapag dinala na kayo ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lupain na inyong titirhan at aangkinin, itataboy niya sa harapan ninyo ang 7 bansa na mas malaki at mas makapangyarihan pa kaysa sa inyo, ang mga Hiteo, Gergaseo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Kapag ibinigay na sila ng Panginoon sa inyo at natalo ninyo sila, lipulin ninyo sila ng lubusan bilang handog sa Panginoon. Huwag kayong gagawa ng kasunduan o magpapakita ng awa sa kanila. Huwag kayong magpapakasal sa kanila, at huwag din ninyong papayagan ang mga anak ninyo na maikasal sa kanila, sapagkat ilalayo nila sa Panginoon ang inyong mga anak para paglingkuran ang ibang mga Diyos. At kapag nangyari ito, ipapalasap ng Panginoon ang galit niya sa inyo, at agad kayong malilipol. Sa halip ito ang gawin ninyo. Gibain ninyo ang mga altar nila. Durugin ang mga alaalang bato nila. Putulin ang kanilang mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah, at sunugin ninyo ang mga diyos-diyosan nila. Sapagkat ibinukod kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Sa lahat ng mga tao, kayo ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos, na maging espesyal niyang mamamayan. Pinili kayo ng Panginoon at minahal, hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan, dahil kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo, at tinutupad niya ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Iyan ang dahilan na inilabas niya kayo sa Ehipto, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, at pinalaya sa pagkaalipin sa Paraon na hari ng Ehipto. Isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Ngunit hindi siya magdadalawang isip na ibagsak ang mga napopuot sa kanya. Ang gantimpala sa katapatan. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Kung tutuparin at susundin ninyong mabuti ang mga utos, tutuparin ng Panginoon na inyong Diyos ang kanyang kasunduan na mamahalin niya kayo, gaya ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Mamahalin niya kayo, pagpapalain, at padadamihin. Bibigyan niya kayo ng maraming anak, at pagpapalain ang mga pananim sa inyong lupa, ang inyong mga trigo, bagong katas ng ubas at langis. At padadamihin niya ang inyong mga hayop doon sa lupain ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno at sa inyo. Pagpapalain niya kayo ng higit pa sa sinumang mga mamamayan sa mundo. Walang lalaki o babae sa inyo na magiging baog. Ganoon din sa inyong mga hayop. Poprotektahan kayo ng Panginoon sa lahat ng karamdaman. Hindi niya kayo padadalhan ng nakapangingilabot na mga karamdaman na nakita ninyo sa Ehipto. Pero ipapadala niya ito sa lahat ng mga napopuot sa inyo. Dapat ninyong patayin ang lahat ng tao na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyo silang kaaawaan, at huwag kayong maglilingkod sa kanilang mga Diyos, dahil magiging bitag ito para sa inyo. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, mas makapangyarihan pa ang bansang ito kaysa sa atin. Paano ba natin sila maitataboy? Pero huwag kayong matatakot sa kanila, kundi alalahanin ninyong mabuti kung ano ang ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa Paraon at sa lahat ng Ehipsyo. Nakita ninyo ang mga pagsubok, mga himala at kamanghamanghang bagay, at ang dakilang kapangyarihang ipinakita ng Panginoon na inyong Diyos nang ilabas niya kayo. Katulad din ito ang gagawin ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng taong kinatatakutan ninyo. At ngayon padadalhan sila ng Panginoon na inyong Diyos ng mga putakti, hanggang sa malipol kahit pa ang mga natitirang nagtatago. Huwag kayong matakot sa kanila,
dahil kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, ang makapangyarihan at kamanghamanghang Diyos. Unti-unting palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos sa inyong harapan ang mga bansang iyon. Huwag ninyo silang paalisin agad, dahil kung gagawin ninyo iyon, dadami ang mababangis na hayop. Pero ibibigay sila ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Magkakagulo sila hanggang sa malipol silang lahat. Ibibigay niya sa inyo ang kanilang mga hari. Papatayin ninyo sila at hindi na sila maaalala pa. Wala ni isa man sa kanila na makakatalo sa inyo at papatayin ninyo silang lahat. Sunugin ninyo ang mga imahen na Diyos-Diyosa nila at huwag ninyong hahangarin ang mga ginto at pilak nito. Huwag na huwag ninyo itong kukunin dahil magiging bitag ito sa inyo at kasuklam-suklam ito sa Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magdadala sa mga bahay ninyo ng anumang kasuklam-suklam na bagay para hindi kayo malipol kasama ng mga bagay na iyon. Kamuhian ninyo ito dahil itong mga bagay ay dapat wasakin ng lubusan. Deuteronomy chapter 8. Huwag kalilimutan ang Panginoon. Ikawalong kabanata. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito, para mabuhay kayo ng matagal at dumami, at makapanirahan sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Ginawa niya ito upang turuan kayong magpakumbaba, at sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Ibinaba niya kayo sa pamamagitan ng paggutom sa inyo, at pagkatapos binigyan niya kayo ng mana, isang klase ng pagkain na hindi pa ninyo natitikman, maging ng inyong mga ninuno mula pa noong una. Ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Sa loob ng 40 taon, hindi na luma ang mga damit ninyo, at hindi na maga ang mga paa ninyo sa paglalakbay. Dapat ninyong maisip na gaya ng pagdidisiplina ng ama sa kanyang anak, ang Panginoon na inyong Diyos ay dumidisiplina rin sa inyo. Kaya sundin ninyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos. Mamuhay kayo ayon sa kanyang pamamaraan, at igalang ninyo siya, sapagkat dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa magandang lupain, na may mga sapa at mga bukal na umaago sa mga lambak at mga kaburulan. Ang lupaing ito ay may mga trigo, sebada, ubas, igos, pomegranata, olibo at pulot. Hindi kayo mawawala ng pagkain sa lupaing ito, at hindi kayo kukulangin ng anuman. Makakakuha kayo ng bakal sa mga bato nito, at makakahukay kayo ng tanso sa mga kabundukan. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, purihin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, dahil sa magandang lupaing ibinigay niya sa inyo. Ingatan ninyong huwag makalimutan ang Panginoon na inyong Diyos, at huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, at kapag nakapagtayo na kayo ng maaayos na matitirhan, at dumami na ang inyong mga hayop, pilak, ginto at mga ari-arian, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto, kung saan kayo inalipin. Ginabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto na may mga makamandag na ahas at mga alakdan. Walang tubig sa lugar na iyon, pero binibigyan niya kayo ng tubig mula sa bato. Doon sa disyerto binibigyan niya kayo ng mana, isang pagkain na hindi natitikman ng inyong mga ninuno. Ginawa ito ng Panginoon para magpakumbaba kayo at para subukin kayo, upang sa bandang huli maging mabuti ang inyong kalagayan. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman
At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. Ngunit binabalaan ko kayo ngayon, na kung kakalimutan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at susunod kayo sa ibang mga Diyos at sasamba kayo at maglilingkod sa kanila, siguradong malilipol kayo. Kagaya ng pagwasak ng Panginoon sa mga bansa sa inyong harapan, lilipulin din niya kayo kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos. Deuteronomy chapter 9. Pagtatagumpay sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Ikasyam na kabanata. Makinig kayo mga mamamayan ng Israel. Tatawid kayo ngayon sa Jordan para sakupin ang mga bansa na mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa inyo. Malalaki ang kanilang lungsod at may matataas na pader na parang umabot na sa langit. Malalakas at matatangkad ang mga naninirahan dito, mga angkan ni Anak. Alam naman ninyo ang tungkol sa mga angkan ni Anak at narinig ninyo na walang makalaban sa kanila. Ngunit ngayon, makikita ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang mangunguna sa inyo, na parang apoy na lumalamon sa inyong mga kaaway. Tatalunin niya sila para madali ninyo silang maitaboy at malipol, ayon sa ipinangako ng Panginoon sa inyo. Kapag naitaboy na sila ng Panginoon na inyong Diyos sa inyong harapan, huwag ninyong sasabihin sa inyong mga sarili, dinala tayo ng Panginoon para angkinin ang lupaing ito, dahil matuwid tayo. Hindi. Palalayasin sila ng Panginoon dahil masama silang bansa. Mapapasa inyo ang kanilang lupain hindi dahil matuwid kayo o mabuti kayong mga tao, kundi dahil masama sila, at para matupad ng Panginoon ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno, na sina Abraham, Isaac at Jacob. Alalahanin ninyo na hindi dahil matuwid kayo, kaya ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos ang magandang lupain ito. Ang totoo, matitigas ang inyong ulo. Alalahanin ninyo kung paano ninyo ginalit ang Panginoon na inyong Diyos sa disyerto. Mula ng araw na lumabas kayo sa Ehipto hanggang ngayon, palagi na lang kayong nagre-rebelde sa Panginoon. Kahit doon sa bundok ng Sinai, ginalit ninyo ang Panginoon. Kaya gusto na lang niya kayong patayin. Nang umakyat ako sa bundok para kunin ang malalapad na bato, kung saan nakasulat ang kasunduan ng Panginoon na kanyang ginawa sa inyo, nanatili ako roon sa loob ng 40 araw at 40 gabi, na walang kinakain at iniinom. Ibinigay ng Panginoon sa akin ang 2 malalapad na bato, na siya mismo ang sumulat ng mga utos na sinabi niya sa inyo, na mula sa apoy, doon sa bundok ng Sinai, habang nagtitipon kayo. Pagkatapos ng 40 araw at 40 gabi, ibinigay ng Panginoon sa akin ang 2 malalapad na bato, kung saan nakasulat ang kautusan. At sinabi ng Panginoon sa akin, bumaba ka agad, dahil ang mga mamamayan na pinangunahan mo sa paglabas sa Ehipto ay naging masama na. Napakadali nilang tumalikod sa mga tuntunin na iniutos ko sa kanila, at gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan para sambahin nila. At sinabi pa ng Panginoon sa akin, nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga mamamayang ito. Pabayaan mo akong puksain sila, para hindi na sila maalala pa. Pagkatapos gagawin kita at ang iyong salinlahi na isang bansa, na mas makapangyarihan at mas marami pa kaysa sa kanila. Kaya bumaba ako mula sa naglalagablab na bundok. Dala ang 2 malalapad na bato, kung saan nakasulat ang tuntunin ng kasunduan. At nakita ko ang pagkakasalan nyo sa Panginoon na inyong Diyos. Gumawa kayo ng Diyos-Diyosang guya. Napakadali ninyong tumalikod sa mga iniutos ng Panginoon sa inyo. Kaya sa harapan ninyo ibinagsak ko ang 2 malalapad na bato, at nabiyak ang mga ito. Pagkatapos nagpatira pa ako sa harapan ng Panginoon, sa loob ng 40 araw at 40 gabi, na walang kinakain at iniinom. Dahil sa lahat ng mga ginawa ninyong kasalanan. Masama ang ginawa ninyo sa paningin ng Panginoon, at nakapagpapagalit ito sa Kanya. Natakot ako dahil sa matinding galit ng Panginoon sa inyo, dahil baka patayin niya kayo.
Ngunit pinakinggan pa rin ako ng Panginoon. Matindi rin ang galit ng Panginoon noon kay Aaron, at gusto rin siyang patayin ng Panginoon. Pero nanalangin din ako ng panahong iyon para sa kanya. Pagkatapos kinuha ko ang bakang ginawa ninyo, na nagtulak sa inyo sa kasalanan. Tinunaw ko ito sa apoy. Dinurog ko ito na kasing pino ng alikabok, at isinabog sa sapa na umaagos mula sa bundok. Ginalit din ninyo ang Panginoon doon sa Tabera, sa Masa, at sa Kibrot Hataaba. Nang pinalakad kayo ng Panginoon mula sa Kadesh Barnea, sinabi niya sa inyo, lumakad kayo at angkinin na ninyo ang lupain na ibinigay ko sa inyo. Ngunit nagrebelde kayo. Hindi ninyo sinunod ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Hindi kayo nagtiwala o sumunod sa Kanya. Mula nang makilala ko kayo, puro na lang pagre-rebelde ang ginagawa ninyo. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagpatira pa sa harapan ng Panginoon sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Dahil sinabi ng Panginoon na pupuksain niya kayo. Nanalangin ako sa Panginoon, O Panginoong Diyos, huwag po ninyong puksain ang sarili ninyong mamamayan. Iniligtas po ninyo sila at inilabas sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Huwag na ninyong pansinin ang katigasan ng ulo, ang kasamaan, at ang mga kasalanan ng mga mamamayang ito, kundi alalahanin ninyo ang inyong mga lingkod na sina Abraham, Isaac, at Jacob. Kung lilipulin nyo sila, sasabihin ng mga Ehipsyo, nilipol sila dahil hindi sila kayang dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa kanila. O sasabihin nila, pinatay sila ng Panginoon dahil galit siya sa kanila. Inilabas niya sila sa Ehipto at dinala sa disyerto para patayin. Ngunit sila ay inyong mamamayan. Sila ang sarili ninyong mamamayan na inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. The Book of Luke chapter 7. Ikapitong kabanata. Pinagaling ni Jesus ang alipin ng kapitan. Pagkatapos ipangaral ni Jesus sa mga tao ang mga bagay na ito, pumunta siya sa Kapernaum. May isang kapitan doon ng hukbong Romano na may aliping manubha ang sakit at naghihingalo. Mahal niya ang aliping ito. Kaya nang mabalitaan ng kapitan ng tungkol kay Jesus, sinugo niya ang ilang mga pinuno ng mga Hudyo para pakiusapan si Jesus na pumunta sa bahay niya at pagalingin ang kanyang aliping. Pagdating nila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya. Kung maaari po sana'y tulungan niyo ang kapitan dahil mabuti siyang tao. Mahal niya tayong mga Hudyo at ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sambahan. Kaya sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na sila sa bahay ng kapitan, sinugo ng kapitan ang ilang mga kaibigan niya para salubungin si Jesus at sabihin, Panginoon, huwag na po kayong mag-abalang pumunta sa bahay ko, dahil hindi ako karapat-dapat na puntahan niyo ang tahanan ko. Kaya nga hindi na rin ako naglakas loob na lumapit, dahil hindi ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Sabihin niyo na lang po, at gagaling na ang utusan ko. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal, at may nasasakupan din ako mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi kong, halika, lumalapit siya. At kahit ano pa ang iutos ko sa aking alipin ay sinusunod niya. Nang marinig ito ni Jesus, namanghas siya sa kapitan at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Nang bumalik sa bahay ang mga sinugo ng kapitan, nakita nilang magaling na ang alipin. Binuhay ni Jesus ang patay na binata. Pagkatapos, pumunta si Jesus sa bayan ng Nain. Sumama sa kanya ang mga tagasunod niya at ang maraming tao. Nang malapit na sila sa pintuan ng bayan ng Nain, nakasalubong nila ang libing ng kaisa-isang anak ng isang biyuda. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon sa biyuda nang makita niya ito. Sinabi niya sa biyuda, Huwag kang umiyak. Nilapitan ni Jesus at hinawakan ang kinalalagyan ng patay upang tumigil ang mga nagdadala nito. Sinabi ni Jesus, Binata, bumangon ka. Umupo ang patay at nagsalita.
at ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. Kinilabutan ng mga tao at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, "Inalala tayo ng Diyos. Isinugo niya sa atin ang isang dakilang propeta." At kumalat sa buong Judea at sa lahat ng lugar sa palibot nito ang balita tungkol kay Jesus. Si Jesus at si Juan na tagapagbautismo. Ang lahat ng pangyayaring iyon ay binalita kay Juan ng mga tagasunod niya. Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa mga tagasunod niya at pinapunta sa Panginoon upang tanungin, "Kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba?" Pagdating nila kay Jesus, sinabi nila, "Pinapunta po kami rito ni Juan na tagapagbautismo upang itanong sa inyo kung kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba." Nang mga sandaling iyon, maraming pinagaling si Jesus ng mga may sakit at pinalayas niya ang masasamang espiritu sa mga tao. Pinagaling din niya ang mga bulag. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod ni Juan, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang nakita at narinig ninyo. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, gumagaling ang mga may malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin." Nang makaalis na ang mga taong inutusan ni Juan, nagtanong si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan, "Noong pumunta kayo kay Juan sa ilang, ano ang inaasahan ninyong makita? Isang taong tulad ng talahib na humahapay sa ihip ng hangin? Pumunta ba kayo roon upang makita ang isang taong magara ang pananamit? Ang mga taong magara ang pananamit at namumuhay sa karangyaan ay sa palasyo ninyo makikita. Pumunta kayo roon para makita ang isang propeta, hindi ba? Totoo, isa nga siyang propeta. At sinasabi ko sa inyo, higit pa siya sa isang propeta. Siya ang binabanggit ng Diyos sa kasulatan. Ipapadala ko ang aking mensahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. Sinasabi ko sa inyo, walang taong isinilang na mas dakila pa kay Juan. Ngunit mas dakila pa sa kanya ang pinakahamak sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Nang marinig ng mga tao pati ng mga maniningil ng buwis ang pangangaral ni Jesus, sumang-ayon sila na matuwid ang layunin ng Diyos dahil nagpabautismo pa nga sila kay Juan. Pero ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa buhay nila dahil hindi sila nagpabautismo kay Juan. Sinabi pa ni Jesus, "Sa anong bagay ko maihahambing ang mga tao ngayon? Kanino ko sila maihahalin tulad? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sinasabi sa kanilang kalaro, 'Tinugtugan namin kayo ng tugtuging pangkasal, pero hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng awit para sa patay, pero hindi kayo umiyak.' Katulad nila kayo. Dahil pagdating dito ni Juan na nakita ninyong nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, sinabi ninyo, sinasaniban siya ng masamang espiritu. At nang dumating naman ako na anak ng tao, nakita ninyong kumakain ako at umiinom. Ang sabi naman ninyo, ang taong iyan ay matakaw at lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang makasalanan. Ganoon paman, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay sumasang-ayon sa ipinapagawa ng Diyos sa amin." Pinuhusan ng pabango si Jesus. Inanyayahan si Jesus ng isang Pariseo na kumain sa bahay niya. Pumunta naman si Jesus at kumain doon. Sa bayang iyon ay may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya pumunta siya roon at nagdala ng pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan. Doon ay umiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Nang makita iyon ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, inisip niya, kung talagang propeta ang taong ito, alam sana niyang masama ang babaeng ito na humihipo sa kanya. Pero alam ni Jesus ang nasa isip niya. Kaya sinabi ni Jesus, "Simon,
May sasabihin ako sa iyo. Sumagot si Simon. Ano po yun, Guro? Sinabi ni Jesus. May isang lalaking inutangan ng 2 tao. Ang isa'y umutang sa kanya ng 500 at ang isa na may 50. Nang kapwa sila hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon sa palagay mo, sino sa dalawa ang lalong magmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon. Sa palagay ko po, ang may mas malaking utang. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Pagkatapos ay nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, tingnan mo ang babaeng ito. Nang pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig na ipanghuhugas sa paa ko. Pero ang babaeng ito'y sariling luha ang ipinanghugas sa paa ko, at ang buhok pa niya ang ipinunas dito. Hindi mo ako hinalikan bilang pagtanggap, pero siya'y walang tigil sa paghalik sa mga paa ko mula nang dumating ako. Hindi mo pinahiran ng langis ang ulo ko, pero pinahiran niya ng mamahaling pabango ang mga paa ko. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang malaking pagmamahal na ipinakita niya sa akin ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Pero ang taong kaunti lang ang kasalanang pinatawad, ay kaunti rin ang ipinapakitang pagmamahal. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa babae, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ang mga kasama niya sa pagkain ay nagtanong sa kanilang sarili, sino kaya ito na pati kasalanan ay pinapatawad? Sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.